Topic po natin yung mga sakit at mga bawal gawin kung tayo ay sobrang stress o sobrang nervyos. Alam nyo, maraming mga sakit na hindi natin alam, stress lang pala ang dahilan. At pag natanggal yung stress, naayos yung problema natin, pwedeng mabawasan o maalis itong 10 sakit na to. 10 diseases due to stress and anxiety. Number 1, yung mga problema natin sa tiyan. O yan, yung mga GERD, gastric reflux, di ba? Hyperacidity, pwede sa stress yan. May stress ka, nagpo-produce ng acid ng tiyan mo. Irritable bowel syndrome, pag sobra kang stress, kulo ng kulo ang tiyan mo. Parang natatay ka. Okay? So, pag nawala yung stress, pwede matanggal yung kulo ng kulo ang tiyan. Number 2, sakit dahil sa stress, prone to depression. Mas mabilis sila ma-depress, kaya nga yan mga bawal eh. So, pag nervous ka na or stress ka na, babawasan mo na dapat stress level mo para hindi umabot sa depression na magiging sakit na. Number 3, yung mga muscle pain, yung mga sakit sa dito, yung mga headache natin, stress po yan. Tension headache tawag dyan, kaya minamassage natin dito. Sumisikip yung muscle. Hindi natin alam, pag stress tayo, tumitigas to automatic eh. Yung kamay nyo, pag galit kayo, magugulat kayo, nakaganyan na siya, nakakamaon na siya. Tapos ito tumitigas to. Hindi natin napapansin, nakatigas tayo, pati ito tumitigas. Kaya pag sobrang stress, tumitigas to, naiipit yung mga cervical vertebrae natin. Diba? Kaya niluluwag natin. Bukod dito sa tumitigas dito, pati shoulder, tumitigas yan. Stress din yan. Pati likod, hindi mo napapansin, nakatigas ka lagi. So, headache, neck pain, jaw pain, shoulder pain, back pain, lahat yan pwedeng nakaka-contribute ang stress. Number 4 na mga bawal pag nai-stress, yung mga pimples, 'di ba? Pag stress ka, 'di ba, lalo nagkaka-pimples, eczema, psoriasis. So bawal natin kamot-kamutin 'yan. 'Di ba? Bawal kutkutin kasi lalo lang dadami itong mga eczema natin. Number 5 na sakit na pwede matanggal pag natanggal ang stress mo, nahulog ang buhok. Pag napapansin mo nagpopoknat, nagtatanggalan ng buhok, baka stress ka. Naglalabasan din yung tinatawag na seborrheic dermatitis. Parang fungal infection siya. Dito yan eh. Dito yan. Parang nagbabalakubak dito, nagbabalakubak dito, nagbabalakubak dito. Minsan dito nagbabalakubak sa may siko, sa may ulo. Seborrheic dermatitis siya. So, dandruff, falling hair. Number 6, kung nagtataka kayo bakit mataas ang blood pressure, ayaw bumaba. Bakit mataas ang blood sugar bigla-bigla? Bakit yung heart rate mabilis? Kumakabog ang dibdib, baka stress din kayo. Pag natanggal yung stress sa problema, sa trabaho, sa pamilya, bababa yung blood pressure mo. Number 7, high risk ang mga taong stress sa heart attack pati sa stroke. Usually, bago ma-heart attack, bago ma-stroke, may trigger yan eh. May nangyari. May nag-away, may nagkagulo, may aksidente, may nangyari muna. Bago na tutuluyan, nagdadagdag ang stress, hindi nakakaya ng puso. Number 8, sa mga babae, pag nagloloko ang menses nyo. Sabi mo, nagloloko menses ko. Minsan malakas regla, minsan mahina regla, kahit yung mga vaginal infection. Pag stress kasi, humihina immune system, mas nagkakaroon ng mga discharge sa mga babae. Number 9, magugulat kayo, connected to sa stress sa mga lalaki. Hirap umihi, mahapdi umihi, namamaga ang prostate, prostatitis tawag dyan. Pag masakit ang pag-ihi, alam ko yan, dalawa yan, either UTI, infection sa ihi sa lalaki, or prostatitis. Bakit nagkaka-prostatitis? Connected din daw sa stress yan eh. Itong prostate problem na to. Stress, maraming karne kinakain, ayaw nila maraming karne, kahit gatas, medyo ayaw din nila. Prostate. And number 10, insomnia, hirap makatulog. So lahat ng mga sakit na yan, mababawasan, baka gumaling kung nabawasan ang stress. So paano nyo malalaman na sobra ka ng stress? Anong mga senyales na naramdaman natin? 10 signs, warning signs. Alam nyo naman to eh. Number 1, sobrang nervyos. Diba? Nervyos na. Number 2, hindi na makakonsentrate.
Yung utak, yung pag-iisip natin, lumilipad na. Parang hindi mo na makontrol yung isip mo. Yung impulse mo, hindi mo na makontrol. Number 3, walang interest sa sex. Pag nawala ng interest sa sex, ibig sabihin, may problema na yun, either depressed or stress. Number 4, laging pagod. Physically pagod, hingal at mentally pagod. Number 5, madalas ka magka-infeksyon, magka-sipon, magka-allergy. Yan, baka stress din yan. Number 6, very moody, mainitin ulo, irritable, laging galit. Number 7, sign na sobra kang stress, feeling hopeless. Parang walang pag-asa, feeling out of control. Parang wala kang control sa buhay mo. Di ba gano'n? Parang wala kang control, walang pag-asa. Papasok na lang, minsan pagising mo, sunod-sunod, parang yan ang delikado. Pag nagsunod-sunod yung mga hindi ka magaling, out of control, hindi ka gusto ng anak mo, galit sa'yo magulang mo, ayaw sa'yo ng partner mo. Pag nag-add yan sa utak mo, delikado. Diba? Baka kung ano pa pumasok na mala demonyo na pumasok, wag na natin paabutin dyan. So, bago pumapasok, positive. I-cut mo na, i-distract. Maya, may tips ako. Bago lumalim, number 9, di makatulog maigi, sobrang stress. And number 10, overeating or undereating, sobra kain, bawas ka. So, ano magagawa natin para mabawasan yung stress? Alam niyo naman yung mga gagawin. Pero yung biglaan, na biglang may anxiety attack ka, biglaan, dapat relax lang. Tulad na sinabi ko, relax tayo ngayon. Deep breathing, yan, hinga malalim. Hinga sa ilong. Pigil, 3 to 4 seconds. Exhale. Mas effective ang paghinga sa ilong. Nasal breathing, may nitrous oxide yan eh. Mas maganda sa baga. Tapos pigil, tapos exhale. Bagal. Pabagalin mo. Focus ka lang sa hininga, sa sarili mo. Focus ka sa nakikita mo para mawala, mabaling yung isipan mo sa masasamang pumapasok sa utak natin, mga mental health problem. Visualize mo ano paborito mong place, ano paborito mong lugar. Pwede ka makinig ng music mo. Di ba dapat sa cellphone meron kayong ready na pamparelax na music. Kung talagang sobrang stress, tawag. Tawag sa nanay, tawag sa asawa, tawag sa kaibigan. Sino yung pag narinig mo yung boses niya, tanggal ang stress mo. O panoorin mo video ko, tanggal stress mo. Next, sulat mo lang yung kinakatakot mo. Pag sinulat mo, na-focus mo, ito yung kinakatakot ko. Ito, baka may mangyari. Pag nasulat mo na, parang nalabas mo na yung infection. Parang natanggal mo yung nana. Okay na. Identify trigger and cause. Ako ito dapat alam mo ano yung trigger. Baka may nakita kang picture nung kaaway mo na baka yung kaaway mo may bagong bahay, may bagong kotse, nakakaasar, di ba? Baka yung trigger mo. Yung pinakakaaway mo may magandang ginagawa sa buhay niya, meron siyang picture with an artista, naasar ka. Yan. So at least alam mo na yung trigger, di ba? Pag alam mo bakit ka na-trigger, ba't ka na-inis, di ba? Alam mo na yung cause. So stress, tulog, mahalaga, ayan, work, tsaka yung mga phobia, yung mga takot-takot natin. Alam mo, pag sobra kang stress, nasa labas ka, talagang parang nagpapanik ka, pwede ka kumausap sa tao na hindi mo kilala. Meron ganyang gawain eh. Kaya minsan, pag may nakikita ko sa tao, salita ng salita, kinakausap lahat ng tao, nagpapanik siya eh. Gusto lang niya maging in control eh. Kaya kumakausap siya sa ibang tao para malibang siya. Pwede yon. Distract yourself. Get away. Go for a walk. Pwede rin yan. Or kung nasa bahay ka, higa lang. Higa, pikit mata, pahinga. Pumunta sa banyo, umihi ilang beses. Ihi, dumi, hilamos, sugas kamay. Kaya nga tinawag ng comfort room eh. Favorite ko niyan eh. Comfort room, restroom. Para sa public place ka, ako sa public place, kanyari sa office nyo, meron ka dapat isang CR na favorite. O sa eskwelahan, di ba minsan yung mga bata nagpapanik, meron silang isang cubicle sa CR na favorite at rest place nila. Yan. Doon ka lang lagi. Drink water, inom ng tubig, pamparelax, di ba? Para hindi ma-dehydrate. Self-talk, kausapin ng sarili.
kaya ko to, malalabanan ko to. Oras na naliligaw na yung utak mo, ipilit mo, igitna ulit. Willpower yan. Ipilit mo, igitna yung utak. Pag pumapasok yung, ay, pwedeng ganito, hindi ka na kailangan ng mundo o something, o hindi ka pag pumapasok, ibaling mo, ibahin mo talaga. Okay? Iwas sa mga bisyo, lalo lang lalala, sa alcohol, sa droga, hindi maganda. And wait it out. Relax lang. Okay? Mamayang konti, basta kahit gaano ka ka-down, ang natutunan ko sa edad ko, kahit gaano ka kalubog ngayon, intay ka lang ng mga 1 day, 2 days. 1 week, 2 weeks, okay na. Tingnan mo yung mga nababalita, di ba? Meron dyan minsan sinasaktan ng sarili kung may bad news, napahiya sa buong Pilipinas. Yan, o sinaktan na sarili. And maghintay lang siya. Maghintay siya 1 month, 2 months, yung umaaway sa kanya, yun naman ang malalagay sa hot water. Siya na naman na, ganyan lang buhay, weather lang yan. Lalo na sa politics, weather lang yan. Ganun talaga yan. So, hayaan mo lang, tuloy-tuloy ka lang. Tiis lang. Okay? At meron din mga gamot na pamparelax. Hingi tayo sa doktor nyo, sa psychiatrist, mga para sa anxiety. Okay? Tapos panoorin itong mga videos na to. So, sana po nakatulong to kasi ito ang malaking problema natin ngayon. Mga bawal gawin at yung mga sakit na nakuha natin pag sobra tayong stress. God bless.